Magandang araw. Ako nga pala si PJ, 20 years old at isang college student. 5'6" ang taas at moreno. 3 years na rin kaming magkasintahan ng nobya kong si Christine. Isa ring college student at parehas rin kami ng universidad na pinapasukan. Nagkakilala kami dahil sa barkada kong si Rolly. Maganda si Christine. Hindi nalalayo sa artistang si Julia Barreto. May dimple sa magkabila ang pisngi at talaga namang sweet kung umiti. May taas siya na 5'4", maputi at straight ang buhok. Kumukuha siya ng kursong HRM habang ako naman ay kumukuha ng kursong engineering. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi po nangyari sa pagitan naming dalawa, kundi sa amin ng aking magiging biyanan na itago na lang natin sa pangalang Almeda, isang byuda at mistisang ginang. 2 taon na rin mula nung mamaalam ang asawa nitong si Manong Rudy, isang seaman. Naaksidente daw to at doon na rin sa barko binawian ng buhay. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun dahil iyak nang iyak si Christine sa akin noon at ako pa ang naging sandalan niya nung time na yun. Isa rin ako sa mga nakasaksi sa pagdadalamhati ni Mrs. Almeda, kaya't hindi ko talaga inakala na magkakaroon kami ng isang lihim na ugnayan na alam kong mapanganib at hindi tama sa paningin ng nakararami dahil alam kong masasaktan ng labis ang aking nobya kapag nalaman niya ang lahat. 45 na si Mrs. Almeda. Medyo chubby pero maputi at napakalinis tingnan. Maamo rin ang mukha. Sa kanya nga naman ni Christine ang angkin nitong kagandahan. Mukha itong strikta, kaya't hindi kami masyadong nakakatambay ni Christine sa bahay nila. Madalas ay sa school lang talaga kami nagkikitang dalawa. Kakauwi ko pa lang noon galing school nang makatanggap ako ng tawag mula kay Mrs. Almeda. Ilang taon na kaming magkasintahan ni Christine nung time na yun. At alam ko sa sarili ko na siya na ang babaeng aking papakasalan at nais makasama habang buhay. Pero ito ay mangyayari lamang pag kami ay nagtapos na ng kolehiyo. Kaya't 2 taon pa ang aming hihintayin bago bigyang katuparan ang mga pinapangarap naming dalawa na maging mag-asawa. Hindi ako makapaniwala na nais akong kausapin ni Mrs. Almeda nung araw na yun. Papunta pa lamang ako sa bahay nila ay kinakabahan na ako dahil hindi ko alam kung ano ang maaari naming pag-usapan. Patuloy ako sa paglalakad at kanina pa iniisip kung meron ba akong nagawa na hindi nagustuhan ng magiging biyanan ko in the future. Sa aking pagkakaalam naman kasi, ay di ako nagkulang ng respeto at pagtrato sa kanilang dalawa ni Christine. At kahit na ilang taon na kaming dalawa, ay never pa kaming lumampas ni Christine sa limitasyon namin. Gayunpaman, naisip ko ring ilang beses ko na rin kasing kinukumbinsi si Christine na sana kahit minsan magkatabi kami sa kama. Dahil nga sa tagal ng aming pagsasama, hanggang halik pa lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Minsan naroon yung tampo ko at sa tuwing hihilingin ko sa kanya ang bagay na yun, iisa lang ang sinasabi ni Christine sa akin. Tsaka na, pagkasal na tayo. Naiintindihan ko na lang o iniintindi ko na lang ang mga sinasabi niya. Pagkarating ko sa bahay nila, ay agad akong pinatuloy ni Mrs. Almeda nung kumatok ako. Kumusta ka na, PJ? Halika, tuloy ka.
Hindi ko agad nakita si Christine, kaya naman inisip ko na baka nasa kwarto lamang siya. Maupo ka muna, iho. Naupo naman ako sa may sofa. Nasan ho pala si Christine? Tanong ko. Nasa bahay siya ng kaibigan niya. May group study daw sila. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Gusto sana kitang makausap ng pasinsinan, iho. Kaya naisip ko ngayon ka papuntahin. Lalo akong kinabahan at muling naglaro sa isip ko kung ano ang pag-uusapan namin dahil mukhang importante. Agad naman napansin ni Mrs. Almeda ang pag-aalala at kaba ko sa mukha, kaya hindi na siya nagdalawang isip na mag-alok sa akin ng pwedeng pampakalma. Diyan ka lang. Kukuha lang muna ako ng pampakalma. Gusto mo ba? Tanong ni Mrs. Almeda. Nag-alinlangan pa ako sa isasagot ko, pero sa kalaunay sumagot din ako. Salamat ho. Mukhang kailangan ko nga ho nun. Napatingin ako sa kanya habang papunta ito sa kusina. Napansin ko na mas gumanda yata siya ngayon at mas naging hot sa aking paningin. Madalas siyang naka-jogging pants, pero ngayon ay isang hapit na palda ang suot nito, kaya litaw na litaw ang makinis nitong binti. Ngayon ko lamang nakita sa ganoong ayos si Mrs. Almeda. Nang makabalik ito, dala ang 2 baso. Tsaka ko lamang napansin na mukhang nagpa-parlor din to dahil ayos na ayos ang buhok nito at tila bagong kupit din. Naupo si Mrs. Almeda sa upuang nakatapat sa inuupuan ko. Nung napaupo na to, hindi ko naiwasan na mapasulyap sa pagkakadikwatro niya. Tahimik lamang ako noon at naghihintay sa ginang para simulan ang aming pag-uusapan. PJ, medyo nag-aatubili pa siya nung una, pero matapos huminga ng malalim, ay nag-umpisa na rin tong magsalita. Alam mo naman siguro na malapit kami ni Christine sa isa't isa at lahat ng problema niya ay sinasabi niya sa akin. Nais kong malaman, iho, kung ano ba talaga ang intensyon mo kay Christine. Napaisip ako kung ano ba ang sinabi ng nobya ko sa magulang niya. Alam kong wala naman kaming problema ni Christine. At sa tono ng ginang, pakiramdam ko'y pinagbibintangan niya ako na pinipilit ko ang nobya ko sa bagay na hindi pa po pwede. Agad akong tumugon sa paratang ni Mrs. Almeda. Miss Almeda, hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin, pero ito lamang pong masasabi ko. Mahal na mahal ko si Christine at handa akong pakasalan siya, pero alam ko pong kailangan ko pang maghintay ng 2 taon bago yun mangyari dahil nais ko rin pong makapagtapos muna kaming 2 para sa maganda na rin naming kinabukasan. Sagot ko. Huwag kang mag-alala, iho. Sa totoo lang, alam ko naman na mabuti kang tao at masaya akong marinig na seryoso ka sa anak ko. Nung nag-usap kami ni Christine, sinabi niyang gusto niyang ibigay sa iyo ang sarili niya ng buong buo kapag kinasal na kayo. Nabanggit din niya sa akin na hanggang kiss lang kayo. Pero nasabi rin niya na minsay nangungulit ka raw. Medyo nahiya ako nung malaman na naikuwento rin pala ni Christine ang lahat ng tungkol sa amin. Napansin kong inayos ni Mrs. Almeda ang pagkakadikwatro niya. At muli na naman akong napasulyap. Hindi kita masisisi, PJ. Alam ko naman na maganda at sexy si Christine. Alam ko rin na ang mga kabataang lalaki tulad mo ay nasa kasagsagan. Pero gusto ng anak ko na maghintay ka hanggang maikasal kayo. Palagay mo ba, makakapaghintay ka ng ganun katagal? Ha, PJ? Tanong pa niya. Para akong sinisilaban ng apoy sa kinauupuan ko. Sa ganda na rin ang kausap ko.
Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, kaya't nanahimik na lamang ako. Muli kong napansin na binaba ni Mrs. Almeda ang binti sa pagkakadikwatro na parabang nananadyato. Hindi ko tuloy napansin na natuon ng ilang minuto doon ang aking paningin. Sandaling napangiti si Mrs. Almeda at biglang sinabing, "Gusto mo bang nakikita mo?" "Naku, sorry ho. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo." Nabiglang sagot ko. "Okay lang, PJ. Ano ka ba? Huwag kang matakot." At dahil mahal mo nga si Christine at handa mo siyang pakasalan balang araw, nais kong makipagkasundo sa'yo. Pwede mong gawin ang nais mo. Pero huwag na huwag mo siyang pipilitin sa bagay na hindi pa niya kayang ibigay sa'yo. Ayos lang ba sa'yo? Ayokong marinig na nabe-pressure siya dahil sa'yo. Kapalit nun, pangangalagaan ko siya at makakasigurado kang sa'yo lamang siya hanggang huli. Pero, alam mo iho, pinutol nito ang sasabihin at tumingin ng diretso sa aking mata. "Ano ho yun?" tanong ko. "Hindi mo kailangan magtiis. Dahil nandito lang ako. Habang hindi pa pwede si Christine, ako muna. Ayos ba yun sa'yo, PJ?" Napakurap ako sa sinabi ng ginang. At gulat na gulat talaga ako sa bawat katagang naririnig ko mula kay Mrs. Almeda. Ngayon ko lang siya narinig na nagsalita ng mga ganung kawierdo. Nung buhay pa ang asawa ko, madalas siyang sabihin na akong pinakamagandang babaeng nakilala niya. Dagdag pa nito na alam kong totoo naman dahil sa edad niyang yun ay daig pa niya ang ibang dalaga kung itsura lamang ang pag-uusapan. Halos mag-blush ako at pagpawisan sa kinauupuan ko sa narinig kong magiging kasunduan namin ni Mrs. Almeda. Sobrang bilis ng mga pangyayari, kaya wala akong panahon na mag-react pa, sapagkat hindi ko rin naman alam kung ano ang itutugon ko sa kanya. Tumayo bigla si Mrs. Almeda at naupo sa aking tabi. Dinantay niya ang kamay niya sa hita ko. Mukhang palagay ko na kung ano ang sagot mo sa kasunduan natin, iho. Wika pa nito. Para akong nawala sa kawalan ng mga oras na yon. Hindi ko mawari ang ikikilos ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Hanggang sa namalayan ko na lang ang tila nakakalaso niyang halik na tumupok sa aking kahinaan. Hanggang sa hinila niya ako patungo sa kwarto niya. Nang makasampa kami sa kama, ay halos gumulong kaming dalawa. Magkahalong haplos at halik ang ginawad namin sa isa't isa. Hanggang tuluyan na nga bumagsak ang mga suot namin sa sahig. Para akong tinupok ng apoy ng masilayan ko ang itinatagong ganda ni Mrs. Almeda. Sa totoo lang, ngayon lang ako tinamaan ng gusto sa isang babaeng may edad na. Pansin ko ang panggigigil ni Mrs. Almeda. Siguro ay dahil sa matagal na siyang byuda. At ako man ay sabik din dahil sa hindi ako mapagbigyan ng nobya ko. Kaya't ang araw na to, ang magiging sagot sa aming pangangailangan na matagal na naming tinitiis. Nang araw na yon, ay naging saksi ang sulok ng kwarto sa aming pagtatampisaw. Iisang ginang lang ang kasama ko sa makasalanang kama, ngunit para akong dinumog ng 5 babae sa kahusayan niya pagdating sa bagay na iyon. Siya ang nagdikta ng lahat, at sa huling pagkakataon ay napayakap siya sa akin ng mahigpit nang tuluyang makamit namin ang alapaap. Simula noon ay nag-umpisa ang lihim naming ugnayan ni Mrs. Almeda dahil sumang-ayon ako sa kasunduan namin.
kapalit ng kasunduan. Nahihintayin ko munang maikasal kami ni Christine bago kami magtabi sa kama. Hindi naman naging mahirap ang pag-aantay ko sa anak niya dahil nariyan si Mrs. Almeda sa tuwing kailangan ko ng kalinga. Minsan nga lang ay di ko na alam kung tama pa ba ang lihim na ugnayan naming dalawa. Minsan kasi ay natatakot din ako dahil baka mahuli kami ni Christine. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng nobya ko kapag nalaman niya ang lahat. Minsan ay napadalaw ako sa bahay nila. Naroon si Christine at ang mga oras na yun ay nagsishower siya. At di ko napaglabanan ang aking kahinaan. Hinila ko noon si Mrs. Almeda sa kwarto niya at nagmadaling niyakap at tinulak siya sa mahigaan. Magkahalong kaba at excitement ang tumupok sa aming pagkatao ng mga oras na yun. Muli ay binukas ni Mrs. Almeda ang mga binti para sa akin. Para sa kasunduang, hindi ko alam kung makabubuti ba sa pagsasama namin ng aking nobya o lalong mapapasama dahil isang mali lang ay pwedeng mahuli kami. Lumipas ang 2 taon nang hindi nakatunog ang girlfriend ko sa amin. Minsan nga nakukonsensya ko pag naaalala ko ang mga sandali namin ni Mrs. Almeda. Pero lahat ng iyon ay hindi ko nalang binigyan ng mga negatibong pag-iisip. Dahil alam ko namang pumabor din sa akin ang kasunduang yun. Sa ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal ni Christine. At kung matatapos na ba ang kasunduan namin ng aking magiging biyanan, yun ay hindi ko pa masasagot. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.